Good news mga kababayan, hindi lang good news, magandang balita pa. Okay, kasi naman ito ay walang pinagkatandaan. Talagang gusto natin sa mga ganitong edad sana ay nananahimik na, no? Talagang dapat ini-enjoy na yung kanilang retirement age kasi hindi ganoon kadali ang buhay ng isang may edad na, yung mga senior na. Kung ako nga lang, 50 plus, medyo hindi na normal yung aking nararamdaman paminsan-minsan. Kaya sana pag mga ganitong edad, ang gusto ko sana i-enjoy na nila yung kanilang buhay kung paano, 'di ba? Kasi hindi natin masasabi kung hanggang kailan na lang tayo, 'di ba? So ito si sinasabi ko sa inyo, Governor, former Governor ng Ilocos Sur, David Singson, arestado po kanina sa kasong cyber libel. Nahuli po siya kanina sa Ugong Norte, Quezon City. Ayun yun, no? Talaga namang papakita ko sa inyo yung kanyang picture. Ayan, may mugshot na si Chavit Singson. Medyo kasi kahit sinasabi ko na nga ba kahit may pera ka, pag umiiral ang batas at talagang abusado ka na, talagang laging nauuwi sa mga ganitong pananagutan. So, kaya minsan ingat-ingat din kasi yung sobra-sobrang paninira, hindi ito nakakatulong sa ating mga sarili. Bagkus, ito ay nagbibigay kaparusahan sa ating sarili. Tingnan niyo yan, no? Si edad ba naman ni Chavit Singson, sino ba man mag-aakala na makukulong ito? Pero hindi natin alam kung nagpiyansa ito, kung pumiyansa na. Kasi, syempre, mayaman to bilyonaryo to si Chavit Singson. Kaya, sana yung mga itong edad, hindi na dapat nila nararanasan to. Kaso talagang sila ang gumagawa niyan sa kanilang mga sarili. Katulad nga ng sinasabi ko, ito, si Chavit Singson, talagang lumabas to na bilang Ilocano, talagang diniklara niya parang kaaway niya talaga si Pangulong Marcos Jr. Yan, si Chavit Singson. Saka good news na rin. Pinangalanan na yung mga abogadong magpapahirap kay Vice President Sara Duterte sa darating na impeachment trial sa darating na buwan ngayong July. So kanina sa press conference ni Congresswoman Jerbel Beatrix Luistro sa House of the Representative, yung press conference kanina. So panoorin nyo guys, punta kayo sa page or sa channel ng House of the Representative. So mapapanood nyo yung press conference ni Congresswoman Beatrix Luistro bilang prosecution head yata to. Siya yata yung pinaka-head ng prosecution team against Vice President Sara Duterte sa impeachment trial ngayong darating na July. So yan, pinangalanan na ni Congresswoman Beatrix Luistro yung mga batikan, mga di kampanilya, mga titindi, mabibigat na mga law firm, yung mga private lawyer na nakisali sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bilang sila sa mga prosecution team. So ayan, sila mismo yung para mag-a-assess sa mga tatayong, sa tingin ko sila yung mga mag-a-assist sa mga tatayong mga abogadong babatikos o ano bang tawag doon? Pag ikaw ay nasasakdal, pinangalanan na. Kasali dito si Attorney Lorna Capunan. Naku po, ang tindi nito. So, warang napakahusay na abogado. Then, yung mga iba-ibang abogado na nagmula sa San Beda College. Iyan. So, basta marami sila. First batch pa lang yun, pinangalanan. So, ibig sabihin, pag first batch, may second batch. So, alamin natin yung mga susunod. Talagang, kung ako kay Vice President Sara Duterte, dapat hindi niya na pinarating sa ganito di ba? Dapat sa Kongreso pa lang, hindi na siya nakipagmatigasan. Sumagot na siya para hindi na sana umabot sa ganitong sitwasyon. Matindi, medyo nakakahiya to kasi si former President Duterte nandun sa The Hague, under trial din. Then siya as a Vice President, nandito rin, hinaharap niya yung kasong impeachment. Medyo, kasi minsan yung pagiging mataas, masyado ng tingin sa sarili, yung hindi mo na ginagalang yung mga kapwa na kahit paano, isipin mo sana, hindi ito mga basta-basta, mga batikan at mga abogado rin to.
para baliwalain ko. Dapat yung mga itong sitwasyon hinaharap niya kaagad. Dapat noon pa, di ba? Dapat hindi na sana siya na-impeach, nagpaliwanag na sana siya ng maaga pa. Medyo masakit, pero dapat tanggapin. Kaya iyakan na naman ang mga talagang Duterte supporters nito. Biruin nyo yun sa kasalukuyan, habang ang Pangulo nagbibigay ng ayuda sa mga biktima na kumikidlat ay kumukulog na umuulan dito sa amin. Habang nagbibigay ng ayuda sa Gensan, bigla ba namang may sumigaw ng hindi maganda sa Pangulo? Saan ka ba? Saan ka nakakita ng ganong klaseng tao? Babae, nakakahiya, sobrang... Kahit sabihin natin sanay ang Pangulo na sa mga ganong salita, mahiya na lang sila sa sarili nila. Hindi ko naman nila lahat yung mga Bisaya, lahat ng mga taga Gensan, kasi maraming ganyan. Kahit lang naman dito sa Metro Manila, kahit sa ang sulok ng Pilipinas, hindi mawawala yung may taong walang hiya talaga at bastos. Katulad na ng iniidolo nila. So yun lang yun. Matindi, saan ka pa nakakita ng nagbibigay ka na ng tulong, nandun ka na, nagpapakahirap ka na, gusto mo ng kahit papaano babawasan yung kanilang kahirapan. Pero ano pang sinigaw? Di ba? Hindi maganda. Ayoko nang sabihin na yung pangit na salita na sinigaw ng babaeng yun. Pero Diyos nang bahala sa'yo, sa totoo lang. Kaya tayong mga nananatiling balanse sa mga pangyayari, sa mga sitwasyon. Lagi tayo mag-aabang, laging mapanuri, laging maging matalino. Huwag basta-basta maniniwala sa mga kwento. Lalong-lalo na pag alam naman natin maraming mga maanumalyang ginawa tapos magmamalinis pa at gagawa ng kwento, ititwist yung mga kabuktutan nila, no? So, yun. Share ko lang, yun ang nangyari kay Chavit Singson. Sa kasong cyber libel, na arestado. Ayan, may magshot si former Governor Chavit Singson at si Vice President Sara Duterte. Yan, so lumabas na at pinangalanan na yung mga batikan at mga dikampanilyang abogado na sumapi or makikipagtulungan na nagpresenta bilang libre na kasama sa prosecution panel na sa gagawing impeachment ni Vice President Sara Duterte. So yun, abangan natin, medyo exciting to may impeachment o hindi ang Vice President, at least dumaan sa tamang proseso. Kaya yung mga senador, katulad ng ulit-ulit ko sinasabi, mag-isip-isip, huwag magpakabulok kasi hindi sa lahat ng oras nandyan kayo nakapwesto. Magtira ng kaunting respeto para sa sarili. Laging bumoto sa kung ano ang nararapat. Hindi ko sinasabing i-convict nyo sa Vice President Sara Duterte, kundi ang sinasabi ko lang, bumoto kayo sa kung ano ang nararapat, di ba? Like, kung ano ang ebidensya, kung talaga mapatunayan, so, be it. Pero kung hindi naman, bakit hindi? Tatanggapin namin ng buong buo, at least mali yung pagpaparatang, di ba? So, ganun lang, ganun lang, ganun lang.